Hi mga B, so for today's mini vlog tayo ay nasa Munels. Every time nga na pumupunta ako ng Manila at may time ako ay dumadaan talaga ako dito sa Quiapo Church. Hindi para maging banal kundi magpasalamat kasi kahit anong sama ng ugali ko ay still blessed pa rin ako. Dahil wala pang mas ay naglakad-lakad muna ako kasi alas 4 na ng mga oras na to at wala pa akong tanghalian. At dito ko nga nagustuhan kumain kasi na-miss ko yung chow fan ng Taiwan, parang ganun yung itsura niya. So try natin kung magkalasa ba. Alang in-order ko yung overload with Bulgarian sausage at saka siomai. At dito na rin ako kumain, wala nang paarte-arte pa kasi gutom na talaga ako. Ito nga pala ay mismong tapat lang ng simbahan. At fast forward na tayo mga B, pagkatapos ko ng kumain ay pumunta ako dito sa Ice Pier. Nakita ko to habang kumakain ako. Dito lang to sa gilid ng kinakainan ko. Sabi ko, i-check ko nga kung may magkakasya bang frame dun sa lens ng aking eyeglass. Ang awa na talaga ako dun sa frame ng eyeglass ko kasi 5 years na siya at until now hindi pa rin siya napapalitan. Ilang optical clinic na nga ang napuntahan ko at walang magkasyang frame dun sa aking lens. Ayoko namang palitan yung lens. At habang ginagawa nga yung aking eyeglasses ay nag-attend muna ako ng mass. Ang sabi kasi ay maghintay daw ako ng isang oras. So habang naghihintay ako ay nag-attend na ako ng mass. O diba, walang nasayang na oras. Alas 6 na nga ng hapon ng mga oras na to at kailangan ko na ding makauwi. Pagtitingin-tingin din kasi ako ng mga paninda sa labas kasi diba Divisoria na to, so mas mura dito at mas marami kang mabibili. At kapag medyo maaga nga ako makauwi, ay plano ko na ding umuwi ng Bicol. Kasi napakadaming gawain na naghihintay sa akin. Forward na ulit tayo mga B, tapos na yung mask, kukunin ko na itong aking eyeglass. Akala ko nga ay maghihintay pa ako ng mga ilang minuto pero sakto tapos na din daw. Siya nga pala mga B, nagpagawa na ako ng bagong frame at saka ng lens kasi wala talagang magkasyang frame dun sa lens na meron ako. Gusto ko din naman na talagang magpalit ng lens kasi nga medyo gasgas na rin yung lens na meron ako. Kaso yung mga napupuntahan ko kasing optical clinic ay wala sila nung klase ng lens na gusto ko. By the way, yun nga palang lens na ginagamit ko ay made in Taiwan pa yun. Ang kagandahan kasi sa lens na yun kung bakit hindi ko pinapalitan kasi ever since na nag-eyeglass ako ay never tumaas yung grado ng aking mata. Ibig sabihin, maganda talaga yung pagkakagawa niya kaya ayoko siyang palitan. Kung na nga mabila kung pang ilang optical clinic na batong nilapitan ko regarding dun sa lens na gusto kong gawin. Kaso every time na i-explain ko sa kanila ay wala daw silang ganong klase pa ng lens kasi ang Pilipinas daw ay masyadong behind. Tanging itong si Icepair lang ang nakapagbigay sa akin ng lens na gusto ko. Kaya nung ini-explain ko na sa kanya, meron daw sila kaya nagulat ako. Hindi ko kasi alam kung anong tawag doon pero nabanggit yun sa akin ni ate girl. Basta about yun dun sa laser na kung gaano siya kaliwanag tapos hindi siya masyadong ganong kaliwanag pag dumating sa mata mo. Basta ganon. Tuwang-tuwa nga ako dito kasi nagustuhan ko yung design ng eyeglasses na napili ko at bagay siya sa shape ng mukha ko. At syempre finally napalitan ko na nga din siya at nasunod pa yung gusto ko. At nagulat nga din ako sa presyo nila kasi napakamura pero ang gaganda ng quality ng mga eyeglasses nila. At nung sinukatan nga pala nila ako para sa aking bagong lens ay hindi pa rin tumaas yung grado ng aking mata. Imagine 10 years na ako may salamin pero yun at yun pa rin yung aking sukat ng mata. Yung iba kasi diba every time na magpapalit ng salamin nagpapalit din or tumataas yung grado ng mata nila. Bali yan na yung aking lumang salamin, gagamitin ko na lang siya every time na nasa bahay lang ako. Kung nasa Manila ka lang at gusto mo magpagawa ng quality pero murang eyeglasses, try nyo si Icepair at napakabait din talaga ni ate girl. Nasa tapat lang to ng Quiapo Church. Napakadali lang hanapin. At paglabas ko nga ay umuulan, maghahanap pa naman sana ako ng costume at susuotin ng anak ko para sa kanyang Christmas party at yung tiyahin ko ay nakisuyo, dinabilhan ko din yung anak niya ng damit para sa Christmas party. Kaso since umuulan, tinatamad ako maglakad-lakad na pero nagtry pa rin ako kaso yung ibang mga paninda o yung mga nagtitinda ng damit ay may takip kasi nga baka mabasa. Hindi rin ako makapamili ng maayos kaya napag-isipan ko na umuwi na lang ako. Kasi yung ulan ay lumalakas na din. Tsaka naisip ko baka abutin ako ng traffic at mahirapan ako sumakay kasi nga maulan at syempre madaming tao. At hindi nga ako nagkamali, napaka-traffic. Bali sumakay na ako dito sa mini jeep papuntang Pedro Hill para doon na ako mag-abang ng bus papuntang Alabang. Nakabahan na nga ako ng mga oras na to kasi walang dumadaan na bus pa Alabang. Para po! Okay lang po. Okay lang po. Ha? Fast forward na tayo mga bi, pagdating ko nga ng Alabang ay 11 o'clock na kasi sobrang traffic at agad-agad nagligpit ako ng mga gamit ko kasi sabi ko uwi na ako ng Bicol. Pero ayaw na ante akong payagan kasi nga gabi na bukas na lang daw ng umaga. Pero ang sabi ko naman yung itutulog ko dito ng buong magdamag, itutulog ko na lang sa biyahe at least pagising ko sa umaga ay nasa Bicol na ako. Ayoko makipagsiksikan sa mga babiyahe ng Pasko pauwi ng probinsya. At ayan, after 10 hours, andito na ako sa Bicol. Magpapasko ako sa Bicol. Thank you for watching kung nakarating ka sa dulo ng video na to.